Okay. Yan lang po ang topic natin. Pwede na po kayong magbigay ng inyong mga kuro-kuro, mga komento. Huwag po kayong magbura ng mga laruan. Okay po yan. Kailangan po natin yan. Mas masaya pong sumagot dyan sa mga yan. Teka, lowbat na tong aking Sasaksak ko lang tong para mabasa ko yung mga katanungan. Ay, naipit ang aking tiyan. Okay. Ano sagot ni Gadon? Sabi po ni Gadon, kay Rupus, hindi ko ba nasabi? Pasensya na. Kala ko nasabi ko na eh. Ang sabi po ni Gadon dito po sa pagkontra ni Congressman Rupus, lagi naman daw siyang kinokontra ni Rupus. Mahilig eto raw po, malamang daw hindi niya nabasa, no? Malamang daw hindi po nabasa ni Rupus Rodriguez, Congressman Rupus Rodriguez, yung kanyang sulat kay Subiri at kay Speaker Romualdez. Yun po ang sagot niya. Madalas naman akong kontrahin yan eh. Parang kontrapelo niya si Rupus Rodriguez. Wala raw siyang suwestyon na hindi kinontra niyan. 2 beses sila nagkakontrahan sa ayon kay Gadon, yung sa may ABS-CBN. Hindi ko alam kung antay si Gadon at si Rupus ang pro. At saka yung isa pa, yung sa Sereno. Kasi pro Sereno si Rupus, si Gadon naman ay anti-Sereno. Actually, siya yung mag-impeach kay Sereno, di ba? Yun po. So, hindi na raw siya nagtataka na kukontrahin pa siya ni Rupus Rodriguez. Kaya lang, congressman yun eh. Ikaw wala ka namang papel dun eh. Di ba? Gadon, dapat sa'yo, yung binigay na trabaho sa'yo, no? Advisor ka sa alleviation of poverty. Ano na ba na-advise mo? Bakit ina-advisean mo? Bakit ina-advisean mo sila tungkol sa tiyatya? Dapat ang ina-advisean mo yung Pangulo, paano mawawala yung poverty sa Pilipinas. 'Di ba? Okay, kita nyo magtanong lang kayo. Kala ko na-discuss ko. Maganda mga katanungan yan. Okay, pwede rin po kayong mag-likes at pwede rin po kayong magpakape. Sir Badong, baliw na ba government natin? Pro ba siya Sereno? Si Gadon ay siya po yung nagsampa ng gusto niyang sampahan si Sereno dati ng impeachment. Boss, kamusta na pala yung magaling na si Jokno? Ayun. Nag-tour siya, nag-house tour siya kay Leni Robredo. Hi sir. Mga pa-epek Puta papasisikatin na naman si Leni Robredo. Huwag ka na mag-sip-sip, Shell Jokno. Talagang yan. Okay. May nabasa pa ako, hindi ko na lang makita eh. May nabasa pa ako riyan na yung ba't daw tayo naniniwala kinukondisyon na raw, no? Dito sa Twitter. Eto, sa Twitter ko nga pala yun. Iniisip ko saan ko nabasa yun. Mas maganda sigurong basahin na natin ng tuluyan. Eto po, ang sinabi nitong tao na to. Nakalagay kasi rito, Tulfo, BP Duterte is statistically tied. No? Si Tulfo daw tsaka si Sara. Statistically tied daw sila. Ang sabi nito, malamang ito ay kakamping. Bakit nyo naman kinukondisyon? Ilabas nyo kasi yung tunay na number 1. Hindi, ako pala. Sabi ni Gerald Santos, kinukondisyon na ba ng Pinoy ang survey, ang Pinoy ng mga surveys
para madali na lang ang mag-magic sa resulta ng 2028 elections. So kinukondisyon na raw natin na ang maglalaban sa 2028 si Tulfo at si Sara Duterte. Kinukondisyon na raw ng Masarbi. Alam mo, Brad, sino ba sa tingin mo nangunguna talaga? Si Seljokno at si Lenny? Ano ka ba naman? Wag nyo kasi kondisyon kayong mga survey. Ang totoong na nangunguna sa presidential survey, hindi pala survey, yung preferred ng tao na mananalo sa 2028, si Martin Romualdez tsaka si Seljokno. Yan. Kinukondisyon nyo kasi na si Tulfo tsaka si Sara ang posibleng manalo. Napapagalitan tuloy kayo ng kakamping. Ang totoo niyan, tinatago nyo lang. Si Martin talaga yan, tsaka versus Seljokno. Sila nag-uunahan. Kukondisyon nyo pa. Kuya Badong, kapag 48 na senador, talo pa din si Shell. Mukhang sariling poverty alleviation ang sinusulong ni Gado. Mali yung mali yung hangin eh. Dito pa naghalo-halo tuloy itong buhok ko. Dito sa Visayas at Mindanao, laglag sa basurahan na yan kahit dyan sa inyo. Sa Luzon, tanong nila Kuya Badong kung gusto pa nila si BBM. Si Rasi Tulfo sa kaso ng loto, nababayaran siya ni Butod. Wala ulo, gumulong. Kahit sino kalaban ni BP Sara hindi mananalo, Go Duterte pa rin ang malakas. June, Aling Neneng, ano ba gusto mo? Si Martin ang magaling magtago ng pondo. Kuya Badong, 1.2 viewers, 233 subs, nakatawid ka na naman. Nakatawid na naman. Sir Badong, sabi ng mga BBM bangag vlogger sa 2025 daw, tanggalin na daw si BP Inday sa gabinete ni Bangag. Alam po ninyo, wag po. Akala nyo ba kayo lang ang nanalangin na sana mawala na? Pati kami. Ang problema, baka mapagbigyan kayo sa panalangin nyo. Kasi natatandaan ko, bago pa lang yung unit team, isang buwan pa lang gusto niyo na sipahin si Sara Duterte. Nakita niyo po yung resulta, di ba? Nung hindi na plenano, talagang direkta niyo nang gustong sipain si Sara Duterte. Ano po resulta? Eto, pagbagsak ng mga survey ninyo, ng mga boss ninyo. Ngayon, gusto nyo na naman si Sara Duterte mawala na sa gabinete. Iniintay po namin para makapag-concentrate na si Sara Duterte pamunuan yung bagong oposisyon. Akala nyo ba, Akala nyo ba ayaw namin nun? Gusto nga namin yun. Kaya wag po kayo manalangin, baka pagbigyan kayo. Mas mapahamak gobyerno nyo. Boss Badong, si Tulfo gusto din masapawan kaya palaging umiepal. Duterte lang, Duterte pa rin. Aling Neneng Tisay, gusto ko maganda ka siguro. Lalaki. Lalaki yan si Neneng Tisay. Duterte pa rin ako. 450 likes, 1K viewers. Yan. Pwede namang manahimik si BP Sara. Okay lang, antay lang kami sa 2028. Hindi. Yung panalangin nila, kung talagang gusto nila na si Sara Duterte, baka magsisi sila. Di ba? Kasi, kumbaga, yung pagiging cabinet official ni Sara Duterte, kaya hindi siya makapag-all out ng banat. Imagine niyo pag nakapag-all out pa ng banat si Sara Duterte, ano na mangyayari kay Tambi? Siyempre, sinasalang-alang niya pa rin. Cabinet official siya .
Hindi pa siya makabanat ng todo-todo. Hindi niyo naiisip 'yun? Mahina mahina talaga. Hindi niyo nga naisip na tignan niyo tablahin yung pinakamalakas ninyong kaalyado, yun yung gusto niyong tablahin, tignan niyo resulta. Pink dilaw, wag patulog-tulog, proyektuhin si Tolpo para bumaba sa survey. Kaya na BP Sara ma-solid ang Mindanao, meron pa Visayas. Luzon, meron pa rin yan. Kayo, kaya nyo bang pasukin ng Mindanao? Aba, hindi po ako naniniwala na walang boboto kay Sara sa Luzon. Sa NCR, nako, napakarami pong Duterte dito. Na-expose si Tulfo sa ginawa niyang pamamahiya sa isang sundalo na namatay sa labanan para sa bayan. No? Tinawag niyang duwag, no? Tapos namatay nung napanood ko rin yun eh. Kala Jing Paras, Congressman Jing Paras, Cabinet Secretary. Kuya Badong, basahin mo laruan mo. Nagtatanong na. Mas okay siguro si Baste or Pulong. Ang ano? Magtanong kayo, puro kayo tira ng tira. Shoutout mga kakulto. Side chick ako ni Kuya Badong sa boxing. Kaaway ang tingin nila kay BP Sara kaya din nila alisin yan. Ika nga, keep your enemy closer. Pag inalis nila si BP Sara, di nila mababantayan. Ako Luzon ako, solid DDS kami. Kala nyo walang kami taga Luzon kami. Isa na ako boto kay Sara na taga Luzon. Solid Sara Inday sa QC. Yan. Presidente po. Ay, hindi naman po pwedeng presidente si Pulong kagad tsaka si Baste. Kayo naman, no? Pag kayo po namumulitika, syempre yung meron na pong national level na hanggang panaginip lang sila, Boss Buds. Ang Bulacan solid kay BP Sara Duterte, may matapon man kay Tulfo, konti lang. Solid DDS po kami from Pangasinan, Kuya Badong. Dito sa Luzon, Sara kami. Yan. Yung sinasabi na wala daw sa suporta kay Sara na political party. Hindi naman po political party bumuboto, tao. Kailan pa po sa eleksyon ng, siguro noong araw, baka matandang tao yung nagsabi nun. Noong araw, noong two-party system, meron pa po yan. Meron pa pong silbi yung mga sinasabi niyong political party. Ngayon po, personality based po ngayon. Yung political party po nag-a-adjust sa personality. Ano ba political party ni BBM? Bakit siya nanalo? Hindi po nagmamatter yung political party ngayon. Meron ba nakakaisip nung ngayon nga, nakalimutan na natin ano yung partido ni BBM. Ano ba yung partido niya? Federal? Partido Federal? O sino ba may alam na may ganun palang partido? I'm for Sara, tested public servant. Solid Duterte kami. Sa nagsabing pro-China si Kuya Badong, kinukundin ako. But bakit ang new PNP chief ayaw ng war on drugs? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam eh. Nagtataka nga ako eh. Kasi importante po yung mga ganun eh. Yung message mo sa mga kriminal, message po yan sa tao eh. Ngayon, yung nakarinig niyan, wala nang war on drugs. Kung ikaw hindi ka involved dyan sa droga, tayo halimbawa, kinakabahan tayo. Ano na mangyayari sa bayan natin kung hindi nyo itutuloy yan? Duterte lang kami, World Explorer, Partido BBM. Serbat sa Iloilo, dami rin solid Duterte. Duterte lang sa Kalam. Kasi po makukumpara nyo eh. Di ba? Ito po sa totoo, pag mga bago pa lang yung administrasyon, tinignan ko yung pagbaba ng SARBI. Si Pangulong Duterte lang po yung halos hindi po bumababa sa SARBI, pataas po siya. Pero ito po si PBBM, yung mga trust rating at approval rating niya,
ang bilis ng pagbagsak eh. Kasi very popular siya eh. Nung nanalo po sila ni Sara, very popular sila kaya ang taas na rating. Sabay, ang bilis po ng, siya po may pinakamabilis ng pagbagsak. Kasi si Gloria, dati nang mababa sa rating si Gloria. Si GM yung pinakamababa sa rating nung nagsimula eh. Eh ano pa ba ibababa mo kung mababa ka na? Pero si BBM nagsimula sa pinakamataas. Ang taas talaga. Biglang bulusok eh. Ayaw ng PNP chief sa war on drugs. Tawag dyan ni Tulfo ay duwag. Hindi magtatagal, lalabas din ang yung ginawa ni Tulfo kay Adora na nagpakatmatay dahil sa sobrang kahiyan dahil tinawag niya Reyna ng gold digger. Sino ba si Dora? Adora? Meron talaga niyan? Explorer ba yung partido? Presidential Advisor ang Polvoron. Alleviation. Hindi ko talaga maunawaan to si Gadon, no? Away ng war on drugs dahil ayaw ng papatayan, criminal man o civilian. Yun lang yung pabibong badong. Alam po ninyo, tama po yun sa atin. Di ba? Pero iba po mag-isip yung mga kriminal. Ano sabi ni Baste? Pucha, hindi ka sasantuin ng mga kriminal pagka tokis-tokis ka lang. Wala sila nakikita. Proven na po natin yan eh. Nakita po natin yung diferensya nung nag-war on drugs si Pangulong Duterte. Kinabagsak niya, sir, yung bigas, puro kano nasa isip niya. O, yung bigas, di ba? Ang masakit sa ako, dito ako nasaktan eh. Ang masakit sa atin, ang mahal-mahal ng bigas, mababalitaan mo, binenta yung NFA rice. No, binenta ng mura sa mga traders. Swerte naman ng mga traders na yun. Binentahan sila ng mura ng NFA. Nakapagtataka ang PNP, Chief, ayaw ng war on drugs at bawal rin cellphone. Kuya Badong, sabi ni Chill Vibes, wag ka daw puro survey, maka-China ka daw. Kinukundin ako po ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ako lang ang tanging sinasabihan nyo na maka-China na ang sunusunod kinukundin eh. Di ba? Di ba yan yung ano natin sa mga makabayan black? Sige nga, kung hindi kayo supporter ng mga NPA, ikondinan nyo nga. Hindi nila makondina, di ba? Nga ako, kada may magsabi sa akin na pro-China, kinukundin ako. Yung pambobomba ng China. Ano pa sasabihin nyo na pro-China? Go BP Sara, Nueva Ecija. Nanalo lang si BBM, it's because kay Sara, tinalo na dati yan ni Lenny sa pagkapbisi. Correct. Daya-daya. Kalokohan yun. Dito sa Pilipinas, walang nadadaya dito. Ay walang natatalo dito. Lahat na natalo, dinaya. Pati ba naman kami? Tignan nyo nga, pinabuksan niya, di ba? Oh, ilan niyang binuksan? Huwag nyo sabihin walang nangyari ro, hindi binubuksan yung mga gustong pabuksan. Binenta sa traders pero walang heads mas roll. Correct. Kasi legal daw yun. Eh di gawin yung illegal. Ito naman mga senador. Oh. Gawin yung illegal. Yan nga yung trabaho nyo. Gumawa kayo ng batas. Yan yung sinasabi na yung hinahanap ninyo kaya kayo nag-iimbestiga. Yung anong tawag doon? Yung mga butas sa batas. Titignan nyo, may batas tayo sa NFA. Ano yung butas dyan? Yun. Yung pwedeng ibenta sa traders. Bakit mo ibebenta sa traders? Idol, ano ba gamot sa IBM, LBM? Hindi po tayo nag-endorso. Pero kung gusto nyo po na natural, ako natural lang ako eh.
Kada 2 araw nagtatae ko. Apple at saging lang. Ang bugas tag 20 asa na. Hindi naman kasi pinangako yan. Pangarap lang yan. Ibig sabihin sa kanya ng pangarap, hindi matutupad. Ang tawag ko sa mga tulfo tulfogok. Good PM buds and to all watching now. Oy, maraming salamat po sa nagpakape ha. 0 po tayo. Pinabalita ko lang na 0 tayo. Dapat nga protektahan nila yung mga mahihirap eh. Di sana sa mga mahihirap na binenta. Hindi protektahan ng mga traders. Grabe no. Doon ako naasar talaga eh. Nabalitaan ko yung 25 pesos. Binenta sa mga traders. Ano pa lang standby Sara sa WPS? Wala ako narinig. Sorry na. Ano po bang stand sa WPS? Atin po yun. Sino po ba may sabing pinamimigay yun? Kayo lang naman ang kinakailangan mag-stand lahat po ng Pilipino. Dapat ariin natin yan. Ano po bang ibig nyo sabihin na stand? Thank you very much kay Gregory na nagpabilyar na 20,000 won. Hindi ko po maintindihan kung ano pong stand yung hinahanap nyo kay BP Sara Duterte. Atin po yung West Philippine Sea. Wala po silang sinasabi, ipamigay natin yan. Mark, hindi yan trabaho ni Inday. Yung trabaho niya, doon siya. Dahil yung paulit-ulit na dapat nagsasalita. Alam niyo po, dilawan moves yan, salita ka ng salita kahit hindi mo naman trabaho. Ako po naging leader ako maliit lang na naging pinuno po ako ng maliit na ahensya. Gusto ko ba may tauhan ako na salita ng salita sa mga barangay kung ito dapat ginagawa ng namin, ng boss namin, hindi niya ginagawa. 'Di ba? Nasanay kasi kayo sa mga dilawan, si Keleni na lahat ng issue meron sinasabi, hindi naman po. Maka-China ka ba? Kinukundin ako po ang China. O ako lang po ang tanging maka-China na kinukundin na ang China sa kanilang pambobomba sa ating mga barko. Wala. Kung maka-China po ako, puta, bayaran ka ng China. Wala na siguro akong bayad sa China. Kinukundin ako. Masarap tong omega painkiller eh. Kaya, yan. Yung style ni Lenny na palpak, gusto nyo gayahin ng lahat. 'Di ba? Ganyan po yung hindi naman required na ilabas yung salin. Nilabas ni Lenny yung salin niya. Tapos sabi niya, lahat sana tayo maglabas ng salin. Pati presidente. Ba't buutusan yung presidente na hindi naman required yan? Wala na dilaw, nakalibing na. Alaala na lang sila latest kay Idol Wafi. Walang latest eh. Inaabangan ko nga, sumagot na inaakusahan niya ng land grabbing, di ba? O pinahihiwatig niya. Parang sinasabi niya, imbestigahan natin si Yulo dahil sa conflict of interest. Di ba? Yung pag-aari niya kasi yung protected. Sinagot po ni Yulo. Ngayon, hinihintay natin yung sagot ni Rapi Tulfo kung ipagpapatuloy niya pa yung investigasyon kaya Yulo. Kasi may track record na siya na maingay sa PCSO. Bakit biglang nawala yung ingay bigla? Di ba? Saan ba kukunin yung sinasabi niyong bayad kay Badong galing China? Ako nakukuha. Hati kami. Kaso wala. Reserba lang si Sara, galit na kami ng puno, paepal si BP Lenny. Ngayon, na hindi nagsasalita si BP Sara, gusto niyo sumabat, okay lang kayo. Kailan po nagsalita si BP Sara tungkol sa presyo ng bigas?
O sa sibuyas. Ano ba yung mga issue na hindi niya concern? Consistent po si Sara Duterte diyan. Di po siya nakikialam sa mga trabaho ng iba. Tulfo hanggang umpisa lang yan. Okay yan, kahit purok leader lang ang mahalaga, makaganap na maayos sa kapwa. Good afternoon, Sir Baz. Kulto ni Digong from Davao City. Isa ka pa, maka-China. Kinukundin ako nga po ang China. Nalilito na ba kayo? Sir, ako maka-China. Bakit pa nanghihingi nga sa atin salin ni Tatay Digong, di ba? Hindi na siya government official. Hindi po, yung noon daw. Hindi daw siya nagpakita ng salin niya. Hindi naman po required eh. May nanghihingi nga eh. Hindi pinagbigyan ng ombudsman. Anin nyo ba? Di ba? Anin nyo. Nagmamarunong lang si Tulfo. Bakit ba kasi, Sir Baz, dito sa Pinas, kahit garapalan, pagnanakaw, kahit makulong, katulad ni Napoles o Gloria, hindi naman sinusoli ang pera ni nakaw? Eh, yun ang hindi ko alam. Di ba? Walang kumpis-kumpis, no? Dapat sabay na nakulong yung mga yaman. Sir Buds, nagtataka ang taong bayan, lahat ng PNP chief na pili ni PBBM ayaw sa drug war. Baka gusto nila padamihin ang adik at pusher, lalo na mga sindikato sa droga. Mangarap ka, pangarap forever. Lilipas din. Hindi. Alam niyo po, ito ang gobyerno na to na palilipasin lang ang lahat. Hindi naman po lumilipas ang problema. Lumilipas lang yung galit natin. Yung brownout sa NAIA. Putya ngayon, ini-schedule na yung brownout. Hindi. May schedule na talaga ng brownout. Akalain mo yun? Mangarap ka, pangarap, na mapapahamak mga government official, kakalabas ng salin, Kuya Badong. Correct. Boss Baz, ano masasabi mo sa video na hanggang ngayon ayaw pang ilabas para matapos na yung usapan? Ano bang video? Eh, kung wala namang video, paano ako magre-react? Hinahanap nyo nga yung video, pinagre-react nyo ako sa wala. Pag may video na, tsaka ako magre-react. Boss Baz, meron na ba nagawang batas si Tulfo? Wala ako nababalitaan. Tanong natin sa mga makatulpo yan kung ano na batas na gawa. Magandang tanong yan eh, no? Ano na ba batas na nagawa mo? Alamin nga natin. Idol, kumusta na kaya si Idol Bantag? Tatakbo ba siya ang senador? Salamat. Wala po ako ideya. Hindi po lumalantad eh. Schedule na pala na iya, ayos. Senador na dapat mag-heads mas roll dyan. Alam nyo, simple lang po eh. Galit na galit tayo kasi first time nating maranasan na may brownout sa NAIA. Kasi international airport yan eh. Nung una nag-brownout, galit na galit tayo. Pero dahil wala naman talagang heads must roll, ang nawala po yung galit natin. Yung brownout nariyan pa rin. Yung problema nariyan pa rin. Pero yung galit natin, parang yun po yung nawawala sa sa lilipas din. Ang lumipas, hindi yung problema. Yung nariyan pa rin yung problema. Kasi nariyan pa rin si Bautista. Walang magagawa. Batas yan si Tulfo. Lahat inaaway. Sige, magpauto tayo sa US para magaya tayo sa Ukraine. Eh, sa Ukraine, malakas mangharbat yung leader nila ng budget. Ito, dapat tanggalin na si BP Sara sa DepEd para matapos. Bakit naman po tatanggalin? Eh, siya nga po yung best.
Siya nga po yung ano yung most trusted, no? Yung pinakamalaking approval na ano yung DepEd eh. Siya na lang nga yung mataas ang rating eh. Tatanggalin niyo mga walang kwenta sa Senado tapos gusto pa nilang gawing 48. Hayop na yan. Lolobo pa gastos natin dyan. Bawasan na lang natin. Hindi na uso heads must roll, kundi billions must roll. Boss Buds, pa-interview sa Banatero sa program nila sa SMNI kasi maganda talaga opinion nyo eh. Bakit naman ako interview? Hindi naman ako sikat. Kayo na, syempre, interview doon mga sikat lang. Tatanong nyo na naman, sana mapunta ako sa SMNI. Alam nyo po, nagtangka naman ako. Nag-apply ako dyan sa SMNI. Wala daw bakante. Kaya sabi ko, hindi. Noon pa, hindi pa ngayon. Hindi pa yung ano. Kaya wag niyo po sabihin sa akin na ayaw mo kasi badong na ano. Umano talaga ako diyan. Sinagot naman ako. Walang bakanting slot eh. Kaya ewan ko dyan sa SMNI, no? Hindi ko maunawaan. Doon talaga ako na ano eh, no? Talagang hindi ako worthy na imbitahin niyo yan para sa ano kay pastor. Yung imbitasyon doon. Sabi ko, lupit talaga rin itong mga SMNI eh. Pero huwag kayong mag-alala. Suportado ko pa rin kayo. Suportado ko pa rin kayo. Tanggalin at mag-resign ng mga walang ginagawa. Okay na ang kulto dito, masaya na tayo. Maganda yung mga mag-guest lahat ng vlogger na DD sa SMNI. Mag-guest. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako iimbitahin. Ewan ko dyan sa SMNI, hindi po ako para sa SMNI. Bicolana in Vegas, thank you very much. Kape-kape tayo, $19.99. Kuya Badong tanong, mabibenta kaya ng... Thank you very much, Ma'am Bicolana in Vegas. Kuya Badong tanong, mabibenta kaya ng government properties ni Recto? Meron na nga po. Hindi lang natin nababalitaan. Meron na. Saan ko ba nakita yun? Nakalimutan ko lang yan eh. Meron nang naibentang mga properties worth 300 billion yata. Ang sakit, no? Asan yung nagmamalaki pala na ano na si BBM may bayad ng utang ng mga naunang presidente. Ayan po katunayan, may na talagang umintindi rin itong mga to o talagang nililin lang nila yung mga tao. Hindi po binayaran ni BBM mga utang natin. Yung po yung naka-schedule na pagbabayad talaga ng utang. Lahat po ng presidente ng Pilipinas, nagbayad po, pati si Digong. Kung hindi ba nagbabayad ng utang yan, sa tingin nyo may magpapautang pa sa atin? Mula po nung nangutang tayo, may nagbabayad po ng utang ang lahat. Hindi lang China ang nakakasabayan ng joint patrol, sasali din dyan ng Russia at kasunod niyan ang Inglaterra at Pransya. Kawawa ang Pilipinas pag pumutok ang WPS, may consent kasi ni Bonggang Bongbong. Idol dati mga CPP, NPA dati sa kalsada lang, ngayon nasa Senado na at gumagawa pa ng batas. Ano opinion mo, Idol? Pinanalo ng mga Pilipino eh. Kaya nga maganda yung ginagawa ng SMNI dahil ine-expose nila, di ba? Mabilib ako sa SMNI doon. Sila lang po yung tanging istasyon na talagang direkta sinasabihan nila na kayo ay mga, ano tawag nila dyan? Mga urban operatives. Shout out Alberto Ochoa, tanggalin mo pagmumukha mo. O Chia. Shout out kay Clyde, kulto ni Badong from Bicol. Musta na ang angat buhay ni Lenny?
Pwede angat buhay pa rin, angat donasyon. You're welcome po sa lahat. Yan. Thank you very much, Bicolana in Vegas. Bentahan pa rin ng government properties, di pa awat ang mga sumisip-simple sa mga pagmamayari ng mga Pilipino. Grabe, no? Anong panahon po ni Digong, talagang, Tatay Digong, talagang pwede po magbenta talaga dahil pandemya Ngayon, grabe. Pandemya, walang pandemya ngayon. Mas malaki ang pondo. Doble. Yung pinagsamang 2 taon na pandemya, mas malaki pa yung paayuda ngayon. Tindi, no? 305 billion lang yung paayuda nung may pandemya. 2 taon po yun. 2 beses nakatanggap ng ayuda. Ngayon po, karamihan, wala pa natatanggap na ayuda. 500 billion ngayon. Kaya maningil po kayo. Bakit nyo? Puta, pinondohan natin. Inutang na natin yan eh. Utang po yan. Kalain nyo yun, no? Mangungutang ka na pang-aayuda mo, samantalang hindi ko maintindihan yung logic na yun. Wala namang pandemya ngayon. Batas ni Tulfo, Anger Management Bill. Talaga? Hindi nga. Kuya Badong, nabawi ba yung mga lupa ng ate? Binaliktad na nila, binigay ni Digong. Hindi po, paano mababawi? Pinalayas na nga sila doon. Si Cash Jarrett, nagsabi na mababayaran ni BBM utang ng Pinas. Ang laki na po ng utang ng Pilipinas ngayon. 15 trillion na. Kay Tatay Digong, 12 trillion lang eh. Carmelo, hay nako, si Rap intimidation at panduduro ang ginagawa niya sa Senado. Ginawa niya extension ng RTIA, ang sangay ng gobyerno. Likes po tayo. Gandang hapon po, blessed Sunday. Maluwag na rin bentahan ng droga. Sakit, no? Ang saklap. Konti na lang. Hoy, Recto, ibenta mo si BBM. Pang-ayuda kasi yung 500 billion hindi na mahagilap. Dapat ikaw bukbok ang magbayad ng utang ng Pilipinas. Pinagmalaki ba nila na mababayaran na? Puto. Pustahan tayo ha. Ito si Pangulong Duterte, 12 trillion. Yung sinasabi nila na mababayaran ni BBM, sige, sila naman nagsabi niyan. Lumipas na yung ayuda ni Tamba na 500 billion. Yun is, tungaw talaga ang utak ng anti-China sa PHR. Kuya Badong, malupit interview mo kay Consi ng Davao. Orlando Bautista Jr. Boss Buds, update po kay Kuya Will. Tuloy ba sa Kongreso? Malamang tumakbo yan sa Senado. Dami na niniwala sa Marcos Gold. Ilalabas ni BBM, bakit ngayon nangungutang pa? Wala nga doon. Another 500 billion next year pa rin para sa election. Opo, baka tumaas pa yan. Sir Badong, sinong konsi ng Davao ang na-interview mo? Nakalimut. Tech Ocampo ba yon? Tech Ocampo. Biglaan lang yun. Yung kay Secretary Paras, biglaan lang din. Hindi kasi ko marunong mag-interview. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo mamayang gabi. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratles po. Paalam, bye-bye. Thank you very much.